Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Gising na ba kayo mga kaibigan? Napakainit sa labas. Welcome sa inyong paboritong programa. Ang programa ng bayan. Ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa DXXX Zamboanga City, Radio Philippines Network. Ang number 2 radio station sa buong Zamboanga. Dahil lahat ng radio station number 1 daw sila. So kami na lang ang natira sa baba. Kaya kami ang number 2. Ito po ang inyong balingkod, Dalazito. Nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Hello, howdy. Magandang mayong udto, mayong hapon sa inyong tanan mga kaigsunan. Kumusta ka mo karong adlaw? O Valentine's na no. To mga kaning Valentine's na mga panila. At anyway, kumusta ka mo karong adlaw? Hinaot nga nata sa maayong panghuna-huna nata sa maayong pangisip. O gilabi na jud nata sa maayong panglawas kay kini atong lawas lagi mao ning atong kapital. So diha kumusta ka mo? O ang uban nga naana nga merienda na hika-hika na silang merienda kay lagi nakatulog ganina kay gwapo nindot po kayong mga programa sa usa ka among gisungdan diri mga kaigsunan nakatulog sila karon medyo nahigmatan na sila kay gusto na pud silang maminaw mga chismis diri nga among ipaabot diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga balay tagsa-tagsa ka mga tuganan. And salam doa ka ni katantan mga doan mo lang mauna kita niyo mga waktu ini mura-murahan yan nagkamuren doon na yan nagdunog sing programa na do Radio Mindanao. Alright, yung mga nakikinig sa atin sa Basilan, magandang hapon sa inyo sa lahat ng ating mga Yakand followers. At syempre sa lalawigan ng Sulu. At ganoon din mga kaibigan sa Tawi-Tawi. Marami nakikinig sa atin dyan. Dyan sa office ni Governor Toto Tan. Good afternoon. Nakikinig sila dyan. At busy sila kanina. So magandang hapon kay Governor Toto Tan. Napakasipag dyan mga kaibigan. Maswerte itong mga tausog at meron silang masipag na gobernador. Kanina lamang nagkaroon ng isang malaking pagpupulong mga kaibigan sa lalawigan ng Sulu na kung saan ay pinangunahan ito ni Governor Toto Tan. At siyempre naroon din si former Governor Sakurtan being a private citizen sa kanyang capacity. At nakipag-meeting yung mga government officials sa mga kinatawan at representative at iba pang stakeholders ng mga negosyante na gustong mag-invest dyan sa Sulu Province. Ito mga kaibigan, may kinalaman doon sa mga pangako ng mga investors. Remember, in December ay nagkaroon ng pagpupulong dyan sa Malacanang. Mismong si Tatay Digong Duterte ang nanguna dito sa town hall conference or meeting. At naroon din si Governor Toto Tan at si dating Governor Sakurtan. At kanina ay nasa Sulu itong si Jingay Ontiveros at si Malbar. Sa mga taga mga nasa likod ng Go Negosyo. At naroon din mga kaibigan ang mga representative ng Bounty Fresh. Wow! At ng Shumart. Napakadaming na-discuss at this is a good news sa ating mga kapatid
dyan sa Sulu dahil talagang yung mga investors, ilang beses natin ito pinag-usapan ng nakaraang buwan. Yung efforts nitong si dating Governor Sakurtan, ni Governor Toto Tan at iba pang mga stakeholders at kasama rito si Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture. Dahil siyang inutusan nitong si Pangulong Duterte na magtungo sa Sulu somewhere in sometime in October, if I'm not mistaken, or September, upang tignan dahil nagsulat o lumiham itong si dating Governor Sakurtan at si Governor Toto Tan na bigyan naman ng pansin ang lalawigan ng Sulu dahil may mga proyektong hindi natapos ang pamahalaan ng panahon nitong si dating Pangulong Aquino. At marami pang pangangailangan dahil alam niyo naman kulang na kulang talaga ang buhos ng government support in terms of infrastructure projects, mga peace and development projects dyan sa lalawigan ng Sulu. Kaya nga at mismong si Pangulong Duterte ang tumugon personally at pinapunta niya itong si Secretary Manny Piñol, and then by December, in place na yung, ang bilis in place na yung town hall meeting with Tatay Digong and other investors. Maraming investors dyan, sila Henry C. Lahat ng mga kilalang mga negosyante, malaking negosyante sa buong bansa nandiyan dyan sa Malacanang at meron sila kanya-kanyang mga pledges. At ito, tuloy-tuloy na nga. So kudos kay Governor Toto Tan at kay sa kanyang ama, yung dating gobernador na si Sakurtan, napakasipag. At siyempre kay Jainab Abdul Majid at kila Jingay Ontiveros Malvar ng Go Negosyo. At sa lahat na rin ang bumubuo nitong mga gustong mag-invest dyan sa lalawigan ng Sulu. Isa yan mga kaibigan sa mga probinsya ng Autonomous Region and Muslim Mindanao. Mao ka na, tinulbi daw na mga kaigsunan, no? Murag kato pang miaging adlaw nga sige na mong miaging buwan, no? Sige na mong hisgut-hisgutan diri ang mga development diha sa Sulu. Gumikan ni anang nilang ang gobernador diha o ganyang na dating gobernador sa unang magkuha naman na sila mga mahanog ang anak. Sige na nilang kining magmalipayon ang mga taga Sulu, no? Kay na ay mga leader nga diha pinaagi sa atong gobernador karon si Governor Toto Tan o ganyang amahan nga gobernador po na sa una nga giilagong gikuan ng mga proyekto diha. Kanong sige diskutan na diri katong miaging bulan mga kaigsunan kay katong miadto gani si Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture nga naa sila mga proyekto nga paghimuon diha sa Sulu. O ato pang nahinumduman mga kaigsunan katubitong kining agar-agar, no? Ila po nang kuan kay murag nagbarato-barato ang agar-agar karon pero ilang gihimok ang mga katawhan diha sa Sulu nga magtanong pa og mga agar-agar. Katong ingon sila na karadyonan ba daw? Unya napay mga laing mga produkto, labi na yung mga prutas diyan, no? Dahan kay mga prutas diya, ila kami nga nang durian bitaw. Kanang durian diyan sa Sulu, pastila na native ra mga durian diyan lami kayo. Unya napay mga proyekto nga ilang gipang ilang istoryahan gisgutan. Unya karon mga isunan gisgutan gihapon nila na sa ikaduhang kuan kung kanus na jud nga sila magsugod kay daghang kayong pila ka mga datong mga negosyante dirin sa Pilipinas nga mo kuan diha mo invest ilang na negosyo o daghan nag-pledge mga kaigsunan kaya ang matud pa sa Tagalog nga napakasurte ang
kining mga lumulupyo diha sa Sulu kay naa sila'y mga leader nga ang gihunahuna para sa katauhan, dili para sila, dili para sarili, pang bayan muna bago sarili. Mao nang ang ilang gihunahuna karon sa mga leader diha, labi-labi na jud ang governor nga si Governor Toto Tan ug ang iyang amahan nga gobernador punan sa una mga kaigsunan si Sakurtan, ato po nang kaila ug sa ginatong istorya ang sa unang gobernador ang amahan ya daghang pagkayog mga proyekto untang ang kagubot diha kay lagi usahay kinilaging pagkakabos, usahay ang mga tao muhimo na lang yung taon nga panginabuhi para sa bisag illegal na siya kay wala naman makaon. So mao nang gihuna-una nila karon nga kinilaging usahay magkagubot-gubot, no? Magkagubot-gubot ang adong komunidad gumikan sa pagkapobre, pagkakabos, di ba? Dili maunta na dili manunta nang mahitabo kanang gumikan lang sa pagkakabos, gumikan lang sa pagkawalay ng makao, maghimo na tag dautan, magnegosyo na tag mga lahing pamaagi kanang mga illegal. Dili unta na siya mahitabo pero lagi maingon silang kapit sa patalim wa na mahimo kung dili mag-illegal na lang yung taon, di ba? O masakpan, okay ra po, preso. O dili masakpan, di mayo. Pero mga kaigsunan, mao nang ginahuna diha sa atong mga leader diha sa Sulu nga para jud na sa katawhan ang ilang ginabuhat karon og inaot nga ang mga proyekto diha matuman ba. Ang mahalaw ng proyekto diha matuman o matuman gyud na tingali ting mga kaigsunan. Ulat-ulan lang ta. Ay panahon pagka sunod nga istorya na to naghimo na ani na anay mga daghang tao nga nahitagan nila trabaho, na anay mga produktong gikan sa Sulu nga wa pa nato matilawi, wa pa nato makita mga kaigsunan. Gumika na ng ilang leader diha nga wala na ginahuna. Mabalik-balikan ba? Wala na ginahuna kundi ang mga katauhan nila dahil kay lagi. Ngayon taganina nga gumikan sa pagka wajod, wapurnada. Mao nang uban mga lumulupyo bisag unsaon pagka kining pagkarelyoso daw sa uban bisag magpare bisag imam wa na di makao, wa na di maka kining kita bisag unsa. So kung unsa may buhaton di mag-illegal na lang yung taon, di ba? So sa dili pa mabuhat sa mga tao nga mag-illegal, unsa may buhaton sa mga leader nato, di ba? Di pangitaan mo ng paagi aron nga di na maghimog mga dautan, di na maghimog mga makahuna-una og mga dautan ang mga lumulupyo sa Sulu unsa may ilang gibuhat karon. So ilang istoryahan ang atong presidente, ilang istoryan at si Secretary Manny Piñol nga unta bisitahon ng ilang lugar unsa may ilang ikatabang dito sa Sulu. So karon na materialize na mga kaigsunan o karon unta hinaot nga kanang mga proyekto mga dato ra ba ang mga dinhis Pilipinas magigsunan ang mag-invest sa Sulu, di ba? Diha po sa mga del Sur, sa mga del Norte, hinaot nga naapoy mga dato nga negosyante nga mag-invest diha para sa ng Sulu. So mura nagmahimo na siya mga pilot project ba mga kaigsunan para atong sundan pod sa ubang mga probinsya nga ang Sulu kining nagmalipayon. Ang Sulu naanay mga inani, naanay suga nga wala nay palong-palong, naanay mga butang wa pa nato madungog, wa pa nato makita nga igsunan diha magsugod sa Sulu. Pinaagi niya ng mga dato, mga negosyante din sa Pilipinas nga mag-invest diha. Diba? Tama. Oo, marami. Kanina lamang hanggang ngayon nagpapatuloy mga kaibigan mula kaninang umaga hanggang ngayong mga oras nito at tuloy-tuloy pa rin yung meeting at nitong si Governor Toto Tan at sa Go Negosyo Team sa pamumuno nitong si Mrs. Jingay Ontiveros Malvar. At naroon din itong si TESDA Secretary General Mamonjong
at si Undersecretary Nabiltan ng OPAP, Office of the Presidential Assistance on the Peace Process, at yung Provincial Ad Hoc Coordinating Council for Go Negosyo ay binuo kaninang binuo ngayon. At ito ay dahil na rin sa executive order nitong si Governor Toto Tan. Ay congratulations sa lahat ng mga nasa likod nitong meeting. At kudos to everybody dyan sa lalawigan ng Sulu. Bueno mga kaibigan, meron tayong eto matindi to. Alam nyo ba mga kaibigan, na tinerminate na ng New People's Army yung kanilang unilateral ceasefire. At balik giyera na naman. Pero kahit na terminated yung ceasefire, sinabi naman ni George Madlos o kaya si Kaoris sa panayam ng Radyo Mindanao ay inakusahan nito ang pamahalaang Duterte ng hindi pagtupad sa pangako nitong si Pangulong Duterte na pakawalan itong initially itong 200 so-called political prisoners sa buong bansa. At dahil dyan, actually, nung August pa yata ito na simulan at na-extend pa to for how many days o how many months, mga 5 months pa yata, upang mabigyan ng sapat na panahon ang pamahalaang Duterte upang tuparin itong pagpapalaya sa mga political detainees. Alam nyo mga kaibigan, itong political detainees ay mga members to, mga leaders and members ng New People's Army, ng Communist Party of the Philippines, na dinakip. At dahil dyan, ay nangako itong si Pangulong Duterte na pakakawalan bago mag-resume yung stalled peace talks sa pamahalaan. Kaya lang si Pangulong Duterte nagtapang-tapangan din, sabi niya, 'di ba? Kaya nga minsan nagkaroon ng sagutan itong si Joma, si Jose Maria Sison, yung founder ng Communist Party of the Philippines, at si Pangulong Duterte ukol sa issue ng political detainees. Ang gusto ni Pangulong Duterte ay magkaroon muna ng general ceasefire bago palayain itong mga bilanggong rebelde. At ngayong araw na to, kaninang umaga, ay sinabi ni Kaoris o si George Madlos ang desisyon mga kaibigan ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines at yung National Operations Command ng New People's Army na talagang babawiin na nila effective February 10 yung August 28 ceasefire nila. At kabilang nga sa mga dahilan itong bukod sa pagtanggi ni Pangulong Duterte na palayain itong mga political prisoners ay na-question din yung amnestia na kabalikat nitong pagpapalaya. Siyempre pag pinalaya mo yan, dapat may general amnesty yan. Kasi pag walang amnestia mga kaibigan, darakpin uli sila. Ganyan din ang ginawa ng nung nakaraang administrasyon ni Corazon Aquino. Pinalaya na si Joma, pinalaya niya ibang lahat ng mga rebelde, lahat ng mga political prisoners. So nung nakalaya tumakas. Si Joma napunta sa Netherlands, na kung saan ay naka-self-exile siya, at yung mga iba naman ay nagbalik sa pakikibaka. Kaya at inappoint pa ni Corazon Aquino sa kanyang gabinete ang mga komunista. So ganyan-ganyan ang nangyayari ngayon. At sa kautusan nitong ng CPP-NPA ay laban muli. Sabi nga ni Kaori sa kanyang pahayag ay ang NPA must counteract. Ito mga kaibigan, binabasa natin must counteract, restraint, and punish AFP, CAPGUP, PNP. Pati na rin lahat ng mga political warlords, drug traffickers, nakalinya na yan.
Sabi ni Kaori, subsequent to the expiration of our unilateral ceasefire, all territorial and unit commands of the NPA are hereby ordered to take full initiative in planning, coordinating, and carrying out military campaigns and tactical offensives against the armed forces of the Philippines, the Philippines National Police, and various paramilitary units and death squads of the Duterte government, drug traffickers and operators of the illegal drug trade, large-scale gambling, private armies, private armed groups of warlords, local tyrants, as well as spies. Kita niyo mga kaibigan, sabi pa niya rito, furthermore, as a cultural, political, and service organization, the NPA will continue to dispatch its forces to carry out education and literacy campaigns, culture activities, medical mission, production support campaigns. Yari kayo. Balik gera na naman niya. Siguradong nagkukumahog na yung pamahalaan tungkol dito sa order ng NPA at ng CPP na bawiin na, tapusin na itong ceasefire. Ako? Pero maganda yung gera nila doon sa katubitang ngon siyang dili lang sa armed forces, sa police, ang ilang gihahon hantod katong mga gera sa girahon nila katong mga drug lords, girahon nila tong mga nag-illegal, girahon nila tong mga nangungurakot sa gobyerno. So mas maayo lang itong mga kaigsunan, itong girahon, pero katang hingon silang girahon ng armed forces, girahon ng PNP. Unahon nilang girahon kanang kuan. Katong mga taong sa gobyerno nga mga tiwali, dahil sa gobyerno katong mga nangungurakot, katong mga nanluloko diha sa gobyerno, katong tang unahon sa mga NPA, di ba? Unsa mga kaigsunan, unsa may inyong makuang karon. Pero bisag ina lang gihapon mga kaigsunan, ang kita di gihapon ta makuan kining unsa ni mataranta diha unsa ba kay mulag na magdahon man ang ilang diskut-diskutan umika na ning ceasefire kay kining wala sila nagkasinabot mga kaigsunan sa gusto sa gobyerno po nga inaani ang gusto po sa CPP-NPA nga inaani po, so wa sila nagkasinabot mga kaigsunan, so hangtod nga makipagbuno na po sila mga balik, maggira na po balik, pero ang kita po mga lumulupyo kinahanglan nga di putang sila nga mapanik o unsa ba diha, relax lang gud ta. Wa man puntag naghimog mga dautan, wa man puntag naghimog mga unsa-unsa kay kaniadto pa na pila ka dekada na mga kaigsunan ang gobyerno nato ang CPP-NPA nakipaggubat, di ba? So wala na mo punta maangil, wala man punta naman nga naharap muna sila, maggubat lang sila dito sa bukid, pero lagi daghan kaayong mga mabiktima ba? Daghan magbiktima, daghan na pod ang ma-displace, daghan na pod ang kuan sa ilang mga muhawa sa ilang mga lugar. Na problema na pod sa atong gobyerno, na ay mga bakwit, na ay mga unsa-unsa mga panghitabo diha sa atong komunidad. So kita mga kaigsunan, asa man pud ta mo dapig, di ba? Na kini lagi gobyerno, na manta ang gobyerno, kamo may kadalas kamo may gobyerno, kita man ang gobyerno, naalay kadalas naalay nagpamalakad sa atong gobyerno. So kita na pud ta atong gobyerno, pero ato sang manahon kay kining mga CPP-NPA na pud ni silang ideology nga gusto nilang ang pare-pareho daw, pantay-pantay ang tanan din sa Pilipinas. Pero lagi ang nakaapan lang gihapon kay sila mogamit man po og sandata. So kadaghanan po sa mga organisasyon nga gusto nila inani, gusto nila ato, gusto nila ang reforma, nga inani ang gusto nila, kinahanglan na po na sila yung mga pusil karon ni pang laban po sa mga kagamhanan nato nga di man daw madala og istorya
di man daw madala o gisgot-gisgot. So mao na nga nag-armas pud sila mga kaigsunan. So mao na nga wa nagkasinabot ang duha og unta sa mga pipila ka mga adlaw karon ay magkasinabot ng duha ang gobyerno o ang kining CPP-NPA. Daghan nagayang problema mga igsunan din sa Pilipinas, no. Napay CPP-NPA kay magipag kumbati na po sa atong militar. O napay mga rebelde, ha? Makinakipag may mga Muslim rebels o napay mga kining mga jihadis, kining Abu Sayyaf, una, daghan kaayong mga problema din sa Pilipinas, may kaigsunan. Unsa na lang maniway, Kining gusto natong lagi kita, gusto natong ang tanan, murag hapsay ba, magpuyo tag malinawon, magato tag bukid nga walay mangayo desto ang ada og di gani atagan, pasaplitan na kag pasaplitan lang kag pitik-pitik ko ng tao natong dalungan o di pa gani igon, di ba? Now matutag dagat masulda dia mangin hasta or na tay mga kining pangisda diha nga usahay pangayuan puda, di ba? Na usaw na lang man ni mga kaigsunan wa na tay maayong kining kahapsay din sa Pilipinas. Labi na gyud diri sa ang mga kaigsunan, di ba? So ang ato diha nga kinahanglan mulihog putag gamay, mutabang ta sa atong gagamhanan nga unta kining ang tanan mahapsay ba aron magmalinawon, aron nga ang mga kaigsuunan nato kita mga kabos maka di ta masalikway sa mga ubang kuan, di ta mga kining unsa ni kanang makuan sa mga tao nga kining mga dautang mga tao diha sa atong lugar na mo report lang kunta sa atong pulisyan, mo report lang sa atong barangay ba unsa na ingon ta nga kap na abay mga tao nga didto di man mikaila bag-o didto na lang gyud atong buhaton mga kaigsunan, di ba? Oo, dapat tulungan natin yung ating otoridad. Hindi lamang sa sa mga rebelde, kundi maging sa mga kahina-hinalang mga bagay na naiwan, mga bag, anything dahil maaari maging bomba. Yung terorismo, wala namang pinipili. Pero bago tayo mag-commercial mga kaibigan, mamaya na tayo mag-commercial at naabutan natin itong si Senator Ping Lacson. Ayan. At meron siyang press conference. Pakinggan muna natin dahil nasa partners natin yung press conference itong si Ping Lacson upang Senator Ping Lacson upang marinig natin kung ano ang kanyang sinabi at marami tong issue si Senator Ping Lacson. Sina Umlang, Nina Santiago, mabuti na rin para masubaybayan natin kung ano ba talaga progress ng case. But then February 3, di ba merong hearing sa... Ito yung mga kaibigan, yung may kinalaman kahapon sa pagdinig ng Senado sa investigasyon in aid of legislation sa bribery scandal dyan sa Bureau of Immigration. But probably next week, we can schedule a hearing and find out from DOJ, from the PNP, kung ano na yung nangyari do sa kaso. So we can also have closure. And the committee can now prepare a committee report na pwede i-deliberate discuss sa floor. Marami itong issue mga kaibigan dahil hindi lamang yung sa immigration, pati na rin yung, yung tokhang, yung extrajudicial killings at kung ano-ano pa mga issue. Sure na, then let's see. Total, today, nag-file na rin ako ng bill strengthening the IAS. We're also drafting a bill para bigyan ng mas malakas na disciplinary authority yung CPNP plus yung training. Ito naman yung components na napag-usapan dun kung bakit mayroong parang failure of discipline sa police. No? Nako. Alam nyo, open season nga mga kaibigan. Totokhangin ng PNP, yung mga scalawags. Diyan sa naturang kautusan nitong si Kuya Bato de la Rosa at si Tatay Digong Duterte. Kaninang alamang, galit na galit siya. Itong si Kuya Bato de la Rosa at sinabon niya, itong mga police na involved di umano sa extortion. At galit na galit. Itong si Bato de la Rosa mga kaibigan, imagine, sa harapan ng mga opisyal, sa harapan ng media,
ay talagang sinabon. Ito, kulang na lang na kulang na lang ang sampalin, sipain, tadyakan, dibdiban. Kaya lang, doon yung mga kasamahan natin sa media. Pero nakuha natin kanina yung recordings nung itong galit na si Kuya Bato. Pakinggan natin. Parang putang ina ka. Ilang taon ka na servisyo? Ha? 5 years, P1 pa rin. Bakit hindi ka ma-promote? Kaya, sindikato ka na lang. Ha? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sumama sa ganulakan? Legitimate! Bakit nyo pinira? Bakit nyo binugbog? Anong klase legitimate operation? Legitimate? Legitimate bang pumira ng operasyon? Legitimate bang magbugbog? Pang-ilang nagkakahiya kayo, sobra-sobra na ginawa nyo. Pang-ilang biktima nyo yun? Ilang Koreano na ginanon nyo? Ikaw, team leader. Pang-ilan? Sigurado ka? Yun lang ginawa nyo? Kayong sinungaling, ha? Pang-ilang biktima na nyo yun? Ikaw? Ibe? First time, sir, yun. Yan lang po yung operation. Sigurado ka? Yes, sir. Pag may maglabas pa na ibang Koreano mag-complain sa inyo, utang na nyo. Tangina Tingnan niya. natin kung saan ang galing nyo. Nagpulis kayo para magsindikato. Ha? Nagpulis kayo para mapahiya yung uniform. Kita niyo mga kaibigan, pinagbumara ni Kuya Bato de la Rosa itong mga pulis. Galit na galit dahil imagine, robbery extortion ang ginawa nito mga halimaw. Robbery extortion sa isang Koreano. Nako, hindi lamang pala isang grupo ng mga Korean tourist diyan sa Angeles. Kaya naman nahuli sila mga kaibigan. Sabi nga ni Kuya Bato, ang lakas ng loob ninyo. Maghablot ng Koreano. Putang ina. Gusto kong sipahin kita. Ang tapang ninyo. Next na magpunta kayo dito, kayo mga opisyal, pag meron pa ganitong kaso, kayo papalusahan ko! Yung tao yung mga pinabayaan nyo! Drama ni Kuya Bato de la Rosa. Hindi naman po, sir. First time lang po namin gano'n. Huwag ka na sasagot! First time. Ako, galit na galit. Legitimate daw. Galit na galit, kaibigan. Ito si Kuya Bato de la Rosa. Talagang, alam nyo, pasensya na mga kaibigan. Nasa drama kami nung araw. Anong kapanahunan ng DWWW. Panahon yan. Kasabay namin sa drama nun, yung mga mata ni Angelita at saka si Matar. Kwento ni Lola Basya. Mata ni Angelita. Pero mga kaibigan, commercial break man tayo. Kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 2:37 sa buong kapuluan. Napakainit pa rin sa labas mga kaibigan. Dito sa aming studio sa Tugbungan. Sobrang init. Mabuti na lamang tatlo yung aming air condition dito sa Tugbungan. Kundi, nako, pati namin, talagang anit namin, pawis na pawis. Pero mga kaibigan, pakinggan nyo yung galit na galit na tong si Kuya Bato de la Rosa. Imagine, hindi lang nila robbery extortion, ginulpi pa nila yung Koreano. Animal talaga itong mga polis na to.
Dapat to hindi lang pinag-push up ni Kuya Bato Dapat to sampahan na ng administrative na kaso and then tanggalan na ng baril at tsapa. Wala na sa serbisyo, hindi sila pwede magtagal sa serbisyo. Hindi ba yung Koreano na umalis? Iba pa yun. Ito bago na naman to. Bago tong itong mga turista diyan sa Angeles City. Nalaman to ni Kuya Bato de la Rosa. Alam niyo naman dahil din sa media. Kaya naman ilang beses na nakiusap sa atin si Kuya Bato de la Rosa na agad ipaalam sa kanya kung may mga ginagawang katarantaduhan itong ilang mga tiwaling pulis. Kaya dahil dyan, ayun, nayari, tatlo yung mga turistang Koreano. Dinagdagan na yung sahod ng... Oo nga, pero talaga, alam mo, may kasabihan tayong once a thief is always a thief, di ba? Pag magdanakaw ka, talagang habang buhay kang magdanakaw, kahit magbago ka, dadating ang time na magdanakaw ka pa rin. Di ba? So, ganyan din ang nangyari dito. Kasi kaya nananalaytay na sa dugo. Kaya naman nagreklamo yung mga turista. Imagine, lahat ng pera nila kinuha, tinakot pa sila. Kagaya. Mabuti na lamang at tigil na yung droga. Kasi ganito rin ang ginawa nila kay Korean businessman na si Ji Ik-ju. Di ba? Pinuntahan nila sa bahay, pero yung nasa search warrant, iba ang pangalan. Yung nasa warrant of arrest, iba ang pangalan. Alex something yata yun. Tapos, nung nakita ng Koreano, ayun na. Inakusahan siya na drug trafficker, dinala sa presinto, eventually, dinala sa krame. At doon ay hiningaan ng pera yung pamilya nitong si Ji Ik-ju ng 5 milyon. Nagbayad na, pinatay pa nila. Itong sina Santa Isabel at saka itong si Rafael Dumlao. Ito yung mga pinagbibintangan, mga inakusahan. At meron pang iba dyan, pati NBI sabit dito 3 yata yung NBI assets yata to na hinahanap din. Kaya nga yan mga kaibigan, nakakalungkot. Sa kabila ng pagbabanta nitong si Tatay Digong, meron pa talagang mga bad eggs sa hanay ng PNP. Kaya nga sa galit ni Tatay Digong at siyempre upang mapawi na rin yung mga international criticism sa extrajudicial killings, ay pinatigil na ni Tatay Digong ang anti-drug operations sa pulisya. At ang tanging gagawa na lamang nito ay ang Philippine Drug Enforcement Agency at yung NBI. At balita ko yata tutulong yata yung ART. Yun ang matindi rin. Pinatigil ni Tatay Digong yung anti-drug operations sa pulisya, pero tinap naman niya yung militar upang tulungan ang PIDEA sa kampanya laban sa droga. So ganun pa rin yun. Di ba? Pero dapat to talagang dapat yung PIDEA lang. Yes, dapat PIDEA lamang. Dahil sa ibang bansa, katulad sa Amerika, meron silang Drug Enforcement Agency or DEA. Itong Drug Enforcement Agency ng Amerika, meron silang sapat na kakayahan upang trabahuhin itong mga illegal na droga. Dahil alam niyo naman, sa border ng Mexico, matindi ang smuggling ng mga droga dyan. Sa Amerika, hindi pinapansin yung shabu. Ang kalakalan doon ay cocaine at saka heroin. Yan. Hindi yung shabu. Shabu sa mga third world countries lamang yan. Dahil, kaya nga tawag dyan poor man's cocaine. So yan mga kaibigan, ang mga nangyari. Dahil, sa mga problema na kinasasangkutan nitong mga parak. Kaya ini-expect natin na anytime this month ay talagang merong madadaling mga pulis. Merong madadaling mga pulis na involved sa mga illegal na gawain. So kailangan abangan natin to. Hintayin natin kung ano ang magiging resulta. Bueno, dumako naman tayo mga kaibigan sa Davao City. Inirereklamo ng mga residente yung isang dirty coal-fired power plant. Diyan sa Barangay Kulaman sa Malita sa Davao Occidental. Ayon sa correspondent natin sa Davao City,
ay nirereklamo yung San Miguel Corporation coal-fired power plant. Ako. At napakabaho daw ng lugar dahil nga dyan sa inilalabas na amoy ng coal-fired power plant. Tapos sa Zamboanga City, nako. Nagpapauto kayo dyan sa SRPI. Maniwala kayo, ang daming problema. Di ba? Naparad nga natin sa television 2 weeks ago yata yung ash fall mula sa coal-fired power plant. Nako, kita nyo parang pumutok yung bulkan. Nako, yung ash fall matindi. Nagkakaroon ng galis yung mga tao, yung mga bata nagkakasakit, yung hika dumarami. Nako. Tapos meron pa kayong meron pang lakas ng loob tong San Ramon Power Incorporated na magtayo ng coal-fired power plant sa Zamboanga. Nako, maniwala kayo, problema yan. There's no such thing as clean coal technology. Dahil sinusunog dyan yung coal, mga kaibigan. At yung coal na yan, may usok yan. Nako, pupunta yan sa hangin, sa kalangitan. Kaya nako, kayo mga taga-Talisayan, ituloy nyo lamang yung protesta ninyo laban sa coal-fired power plant. Mas wini-welcome ng mga Sambuangueños ang green energy, yung solar power. Yun ang importante, yun ang mahalaga. Napakadami ng renewable energy. Andyan yung from the wind, sa hangin. Andyan ang solar. Andyan ang karagatan. Marami. Huwag kayong magpapaniwala sa mga taong nambobola sa inyo. Pag sinabing, hindi maganda yung solar kasi pag wala ng init, wala na rin kuryente. Yung nagsasabi niyan, bobo. Maniwala kayo, mga kaibigan, bobo. Niloloko kayo para maniwala kayo. Nako, magbasa-basa tayo. Huwag tayo magpapaniwala sa mga nangangako, sa mga sumisira sa solar power. Meron nagsabi dyan dati, napakinggan ko, nako, itong solar power, pag wala na yung wala ng araw o sa hapon, wala nang wala nang kuryente. Alam nyo, mga kaibigan, kinukuha ng solar power technology yung init from the sun at iniiimbak yan sa mga baterya. At pagdating ng gabi, yung baterya ang siyang nagbibigay ng kuryente. Sa araw, tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente dahil meron tayong init. Basta may init, basta may liwanag, may kuryente yan, mga kaibigan. At yung sobra naman yan ay napupunta sa baterya. Kaya 24 hours yan. Walang problema ang solar. Ang problema dyan yung mga propagandist na may mga interest sa mga coal-fired power plants. Yan ang kasi may usok, di ba? Oo, matindi talaga yun. Mahirap yun. Kaya dapat alam yan ng mga mamamayan. Tanong nyo, meron tayo mga internet. Maaari ninyong i-search sa internet yung effects sa environment, mga kaibigan, ng coal-fired power plant. Kaya naman inaayawan niya ng mga taga-barangay Talisayan. Ayaw nila sa SRPI. Diba? Nag-rally na noon dyan. Ewan lang natin dito kay Konsehal Pinpin Pareha, kay Josephine Pareha, kung ganun pa rin ba ang katayuan niya laban dito sa dirty coal-fired power plant. So, ayaw natin dyan. Gusto natin yung green energy, yung renewable energy. Yan ang kailangan dito. Bitaw, mga kaigsunan, no? Kining daghang kayo, bitaw, nagkasakit niining ingon sila kanang coal power plant nga, yun sila nga kay usok mong ko na mo kuwan sa taas. Paingon sa taas, nakikita ka, naging ganit tasugoon sa mga atong mga ginikanan diyang magsunog, kay mo adto daw na sa taas, mabuslot ng atong langit diha. Paingon sila, mga katiguhangan na do. Kanya na po yung introduce nila yung kuya nila, kita tas mga atong mga TV diha, mga tanaw tag mga balita ikan sa Manila, gikan asa bang dapit. Kanabi taong ilang gipauso karon para naatay mahimong mga energy diha. Ay labi na gyud diri sa San Ramon kay abi na ko human na ng issue kay daghang kayong dili sugod ana. Napagana itong mga Amerikano may ato diha nga
Di daw na kuyaw daw kayo na kay lagi dili daw mayo sa kalusugan sa mga katauhan. Nya napay dito sa Davao noon napay sa ka planta dito nga ambot nganong gilaman ang giaprubahan ng inanang klasihang mga negosyo no. Klasihang mga energy nga makadaot man sa katauhan. Kada bitong dapit duol na sila na ay galis-galis ng mga tao diha. Na ay nakita na to TV na ay mga unsa ni hantod katong dito sila yung mga bintana na ay mga katong murag balas-balas bitaw mga kaigsunan sa tawagan na mga access murag kananggikan sa volcano ba na mao na so ang diri sa Sambuanga mga kaigsunan mao na ang ginadili nila ang pag kining planta diya sa San Ramon kay lagi makadaot ka na sa kining kalusugan sa katauhan nya kita napay mga tao napay mga enerhiya nga daghan kay kini pang mga usok gikan sa mga asog gikan sa mga sakyanan gikan sa mga barko una dungagan pa jud niya nga planta nga ilang gi alcohol plant nga ilang gikuan diha sa San Ramon sa na kami duol ra ba mi diha sa Ayala na mao na usan ako nga dili mo sugod anang ipadayon ng ilang proyekto diha doon na ng San Ramon mga kaigsunan kay lagi makadaot ka na sa atong lawas di ba so mga kaigsunan unsa may atong hunahunahon diha bisag daghan na kayong nabiktima na daghan na kayo dito sa Luzon, des Visayas ug diri sa tuwa mga kaigsunan daghan na kayo ng biktima daghan na kayo nagkasakitan mao na mo kaingon ta nga usa naman ni sila oy bata pa ni nga ako nga gikuan na gikagid na di ba bata pa gali na sila gikagid na gumika na ng planta nga ilang gikuan. Alam mo kasi brother, itong mga nasa likod itong mga ganitong klaseng negosyo, lahat ng sweet words sasabihin yan upang makakumbinsi ang publiko na tanggapin itong coal-fired power plant. Pero imagine mga kaibigan, sinusunog yan. Pera na naman sinusunog yung coal. Yung coal na yan, nakakalaso yan. Pag sinunog mo yan, napakadaming chemical, napakadaming toxins. Talagang nasa hangin yan. Talagang wag kayong maniniwala. Kaya nga sa Amerika, marami nang sa buong mundo. Marami na ang isinarang mga coal-fired power plant. Yung China, ilang daan yung isinara nila. Kita nyo yung China, mga kaibigan, yung may, sa Beijing, nakikita nyo naman sa internet, sa mga balita, yung smog na tinatawag. Dahil grabe ang polusyon na sanhin itong coal-fired power plant. Di ba? Hindi naman dahil kailangan natin ng enerhiya, kakagat na tayo sa anumang isusubo sa atin. Pero at stake dito yung ating kalusugan, yung kalusugan ng mga tao, ng mga hayop, lahat ng kalikasan. Yan ang problema dyan. Kaya tanggihan natin itong pagtatayo ng coal-fired power plant sa Zamboanga City at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Ngayon, yung mga propagandista ng mga coal-fired power plant, sabihin niya, okay, gusto nyong ipatigil yan. Ano ang ibibigay ninyong solusyon? Upang magkaroon kayo ng sapat na kuryente kung ayaw ninyo ng coal-fired power plant. Andiyan dyan ang solar. Di ba? Andiyan ang solar power. Andiyan ang wind energy. Marami. Ngayon, pag ayaw nyo talaga, marami kayong dahilan na ayaw nyo. Kasi siyempre, tubong lugaw kayo dyan sa coal-fired power plant. Tubong lugaw yan, mga kaibigan. Parang yung kumpanya ni dating Senator Manny Villar. Ni Senator Manny Villar yung pinasok sa Zamboanga City Water District, yung reservoir ng tubig. Pwede naman gawin ng water district yan, ibinigay pa nila kay Manny Villar, yung prime water. So, style ng prime water, bibili ng tubig sa water district, lilinisin lamang nila, sa kanila ibibenta uli sa water district. Di lutong-luto nga ang mga consumer sa sariling mantika. Yan ang masakit dyan. Alam nyo itong mga negosyante, mga tuso ito tignan nyo yung kontrata ng prime water sa Zamboanga City. Ilang dekada ang kontrata niyan. Ganun din ang kontrata ng SRPI. Ilang dekada kontrata niyan. Tapos may ano pa yan. Ayaw pa ng SRPI na merong ibang magtatayo ng power plant dito kundi sila lamang. Kita nyo na mga kaibigan. Negosyo yan. Maraming mga maraming mga kontrobersyal na dapat nating bantayan.
Di ba? Brother, wala na tayong oras. Tako, patapos na naman tayo. Ay, nako. Yung kining istorya sa atong ang korman mga kaigsunan, murag makalingaw, unya na tayo makuha ang lesson ba? Tulunanan, di ba? So, manamilit na po mi, o mayong hapon, kaning yung tanan, hinaot nga naata sa gihapon sa mayong panglawas, hinaot nga naatay nakuha sa atong gisut-iskutan dire sa usa ka oras mga kaigsunan. Kinilang gihapon ang inyong kauban, ang inyong migo sa kahanginan, si Abdel, di sa manamilit na o mayong hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat sir, brother. At nako, ang bilis-bilis talaga ng oras pag sa Radyo Mindanao. The best. Ang bilis-bilis ng oras na. Pero mga kaibigan, salamat sa mga nakinig sa atin. Yung mga gusto sa atin at yung mga ayaw sa atin, maraming salamat din. Alam naman natin marami ang nakikinig sa Basilan, lalo-lalo na sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Saba, sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, sa Zamboanga del Norte. Ang dami nakikinig dyan sa Central Mindanao, sa Tacurong, Sultan Kudarat, Cotabato City. At marami, tuloy-tuloy yung pakikinig nila. Kanina pa, nagtitext sa atin. Pero mga kaibigan, wala na talaga kaming oras. Laki na ng mata ng aming production assistant dito. Hindi lang mata, pati butas ng ilong. Hanggang sa susunod na bukas, busy kami ngayon. Ako, anong araw ngayon? Miyerkules. Miyerkules na. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po. Ito po niyang baling ko, Dalasinto, nagsasabi ng isang mainit na hapon sa inyong lahat. I love you, Mama. Chup-chup. Take care.